أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل fala hadiya lah. Sa ngalan ni Allah, maawain na mahabagin, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang, pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo mapakubkob kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala na makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala na makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po siya kana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Patay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah na walang kaparis, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay walang katulad. Next slide po, Sheikh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. At tayo din ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at iyong biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan ng sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan na kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po, Chef. Noong nakaraang linggo po, tayo ay tumalakay at tayo ay dumako sa isa pang dakilang pangalan ni Allah. Ito ay ang Al-Qawi, ang malakas, Al-Matin, ang matatag, Al-Aziz, ang makapangyarihan, at ang mga kapaliwanagan patungkol dito. At ganoon din ang mga masail o issue sa may pangalan na ito. Next slide po, Sheikh. As sinabi natin, at si Allah bilang Al-Qawi, ang malakas, ay bagay na pagtuturo sa atin na si Allah ang tanging may lakas o kakayahan upang kontrolin ang lahat-lahat sa universo at mundong ating ginagalawan. Ang lakas ni Allah, sinabi natin, ay hindi kayang sukatin ng anumang panukat na inimbento ng tao. Ang lakas ni Allah ay hindi abot ng kakayahan ng isip. Next slide po siya. Ngunit si Allah bilang Al-Qawi, ang tanging malakas, ay hindi kayang pantayan at lalo naman na hindi kayang lagpasan. Pakibasa po siya. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك هو القوي العزيز. Sinabi na lang katasaasan, katunayan ng inyong Panginoon, siya ang malakas, ang makapangyarihan. Ito makita natin sa Kabanata Al-Hud, chapter 11, verse 66. Next slide po siya. Sinabi natin, ang pagiging Al-Matin o yung pagiging matatag ni Allah ay hindi nakukuha sa pag-iensayo o pag-ehersisyo. Di tulad ng mga tao, sila ay kailangang mag-ensayo o mag-ehersisyo upang maging matatag at malakas. At kailangan nilang uminom ng mga bitamina o pagkain na pampalakas para sila ay manatiling matatag. Kailangan ng tao ng pagsasanay upang manatiling malakas at matatag. Ngunit ang lakas at pagiging matatag ni Allah ay walang simula at walang katapusan at hindi nangangailangan ng pagsasanay upang ito ay mapanatili. Next slide po siya. Nakibasa po siya kana, Lusama. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kataas-taasan, no? Katunayan, inna Allah, katunayan na si Allah, siya ang Ar-Razaq, ang malakas, ang matatag. Ay binanggit niya ng sabay-sabay sa isang aya, pagpapatunay sa atin na siya lamang ang nagmamay-ari ng tagapagbiyaya, ang matatanging lakas at pagiging matatag. Next slide po siya. Sabi natin, tingnan na lamang natin ang kalawakan na kanyang nilikha at kanyang pamahalaan, no? Pinapangisawaan ang mga araw, ang mga bituin, ang mga planeta. May kanya-kanya itong posisyon at pag-ikot at paggalaw habang sila ay nakabitin. At tinuro sa atin, kahit nung elementary tayo, na ang mga orbito, na ang mga planeta na nakabitin sa kalawakan ay may kanya-kanyang axis o linear na pinag-iikutan at ginagalawan. Hindi sila pwedeng lumagpas dito, no? Subhanallah. Kahit isang kisap mata, alam natin ay hindi ito pinabayaan ni Allah.
Dahil batid natin kung may puwang kay Allah ang panghihina, pagkabakod o pagkabagot, pagkatulog, mawawasak ang buong sansinukob, sakop na dito ang mundong ating ginagalawan. Next slide po siya. Pakibasa po siya kana. Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La Sinabi na lang. ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jazakallahu khaira. Mali, sinabi ni Allah ang katasaasan, si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya. Sinabi nga natin nakaraan, anumang Diyos ang tawagan nila o tawagin nilang Diyos, ito ay huwad o huwa batil. Sabi natin siya ang walang hanggang buhay, walang espasyo kay Allah, kabahagi ito ng paniniwala ng tiyak kay Allah na si Allah ay walang hanggang buhay. No, dahil hindi tama at hindi wasto ang ating paniniwala kay Allah kung merong kathang isip o meron tayong idea o opinion sa ating kaisipan na si Allah ay namatay at muling nabuhay dahil kabahagi ng kanyang pagiging Diyos na siya ay walang hanggang buhay. Siya ay hindi tinatamaan ng antok at ng tulog sa kanya anuman ang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan. Ito matagpuan natin sa Kabanata Al-Baqarah, chapter 2, verse 255. Next slide po, Sir. Yeah. Sabi natin si Allah bilang Al-Aziz, ang makapangyarihan, na sa kanya nagmumula ng gagaling ang lahat ng uri ng kapangyarihan at lahat ng uri ng lakas. Wala sino man sa kanyang nilikha ang maaari siyang pinsalain at gambalahin. Next slide po siya. Kaya sabi natin sa Islam, meron tayong kasabihan na iniwan sa atin ng huling sugo, sallallahu alaihi wasallam, yung pagsasabi ng la hawla wala quwwata illa billah. Pakibasa po siya. Ma'anaha i'tiraf ma'anaha i'tiraf al-abdi bi ijasihi an al-qiyam bi ayin amir illa bi tawfiqillahi lahu wa taysirihi. Sabi ng Ibn Qayyim, Allama rahimahullah, patungkol sa bagay na ito na ang maana daw o yung taarif ng la hawla wala quwwata illa billah na matutunan natin bilang isang alipin at mananamba ni Allah bilang tao na hindi natin kayang itaguyod, hindi natin magagawa ang isang bagay na gawain maliban na lamang na siya o tayo ay tulungan o pahintulutan ni Allah. Gaano man tayo kalakas, maging ang ating enerhiya, ang kakayahan bilang tao, hindi natin magagawa ito maliban na tayo pahintulutan ni Allah. At isa sa binigay na halimbawa dito ni Sheikh Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, yung simpleng pagtayo natin sa Salatul Fajr, no? Sabi natin kahit sabihin mo na tayo ay maraming kasama sa kwarto at meron tayong mga alarma sa ating cellphone o anumang orasan, maliban na ikay pahintulutan ni Allah na siya'y purihin at dakilain sa gabing iyon, ay hindi mo magagawa na ikay tumayo, no? Maaaring ikaw ay lagutan ng hininga o maparalyze ka dun sa iyong pagkakahiga, maliban na ito'y pahintulutan ni Allah na siya namang kahulugan o maana ayon kay Sheikh Saleh Al-Uthaymeen ng la hawla wala quwwata illa billah, na ang lahat ng lakas ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng malakas na tao ay humihina, hindi tulad kung ikukumpara kay Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya. Ang al-mutakabbir, no? Sabi natin ang kahulugan nito, ang maana nito sa loga o sa lingwahe o sa diksyonaryo, ang kahulugan naman talaga nito ay yabang o mayabang, no? Sabi natin ang al-mutakabbir dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kapangyarihan at lahat ng uri ng lakas, kaya siya lamang ang may karapatan at may kakayahang magyabang. Next slide po, Sheikh. Basa po, Ustaz na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله غني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Jazakallahu khaira. Sinabi natin ito yung bagay na isa sa mga nakakatakot ba, nakakahilakbot, no? Nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala at si Allah ang mayaman at tayo ay mga pulubi sa paningin ni Allah, no? At kung tayo ay tatalikod sa Islam, no, ito ay sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsisihambog, nagsisiyabang, no?
na parang pinagmamalaki nila na ang laki nilang bagay sa pagyakap nila sa Islam. No? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung tumalikod kayo sa Islam, papalitan kayo ni Allah ng ibang grupo ng mga tao. Pagkatapos sila ay hindi natin katulad. No? Sabi nga ng mufassirun, ipapalit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay mga mas mainam na grupo ng tao na mas sasamba, mas tatalima at mas susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay bagay na dapat natin tandaan. No? Hindi tayo kailangan ng Islam, tayo ang may kailangan sa Islam. Hindi tayo kailangan ni Allah, bagkus tayo ang may kailangan kay Allah. Kaya ito yung bagay na tinuturo sa atin ng Islam na kaya tayo nagdudua. No? Kaya tayo humihiling, ihdina, no? Ihdina, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ito yung mga bagay na pagpapatunay na tayo ang may kailangan kay Allah, tayo may kailangan sa Islam, tayo ay bagay na pulubi o pukara sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating choices dito, either sumunod o kaya ay hindi sumunod. Kung tayo sumunod, alhamdulillah, tayo gagabayan at gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo hindi sumunod, papalitan tayo ni Allah ng mas mabuting uri ng tao na susunod at tatalima sa Kanya, at ang para sa atin ay ang Kanyang kaparusahan. Wa'iyadu billah. Next slide po siya. Na, sabi natin sa bersikulong ating binasa o binasa ni Ustad Adnan, no? Natutunan natin na tayo ay mga pulubi, tayo mga dukha sa paningin ni Allah. Kahit pa sabihin natin ang ilan sa atin ay mga nagsikap, nakapag-ipon, no? Nakapagtaguyod ng ano-ano mang ari-arian dito sa mundo, maaring sila ay naging milyonaryo o bilyonaryo, pulubi pa rin sa paningin ni Allah. Kahit pa ang ilan sa atin ay may mga posisyon sa lipunan at napapaligiran ng kanyang mga bodyguard. Dahil simpleng tayo ay walang lakas, walang kapangyarihang pigilan ang mga sakuna, ang mga disgrasya na maaaring dumating sa atin. Isa na dyan, sabi natin, yung sunod-sunod na ulan at bagyo, no? Na subhanallah, parang nagmamarcha ang mga bagyo sa atin sa Pilipinas, na ang resulta nito, pagkalugog, pagkamatay, pagkawasak ng mga instruktura at ari-arian. Ito ba'y napigilan ng tao kahit sila'y mayaman? Tunay po na hindi. Next slide po, sir. At sa hapong ito, sinabi natin, no? Bakit may lumabas na ibang slide? Okay. Okay. Now, paki-minimize na lang siya. Opo. Now, so sabi natin sa hapong ito ay itutuloy natin ang pagtalakay sa pangalan ni Allah na Al-Mutakabbir. Sabi natin, ang siyang may karapatang magyabang, no? O isang may karapatan lamang na magmalaki. Bakit Al-Mutakabbir? Sabi natin, ang may karapatang magyabang o siya lang dapat ang mayabang? Bakit siya lamang ang may karapatang magmalaki? Sabi natin, dahil siya ang pinagbungulan ng lahat ng uri ng kapangyarihan at lahat-lahat ng uri ng lakas. Kaya siya lamang ang may karapatan talaga naman at may kakayahang magyabang. Next slide po siya. Now, tinuturo sa atin sa Islam na si Allah lamang ang may karapatan yumabang at magyabang dahil sa kanyang pag-aari at nasa kanyang paghahari ang anumang kalangitan at kalupaan. Pero bakit may mga taong nagsisiyabang, no? At nagsisihambog kahit nabatid nila na sa sarili nila sila ay walang kakayahang pigilan ang anumang sakuna, pigilan ang anumang sakit na maaaring dumapo sa kanila at kanilang pamilya o mahal sa buhay, at pigilan lalo na ang pagdating ng kamatayan sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Next slide po siya. Yan. Noong pa man magpasa hanggang ngayon, ay may mga pulubing tao na mga hambog at nagyayabang at hinahamon ang kadakilaan ni Allah. Nagbigay tayo ng halimbawa para makilala natin sila noong nakaraan kung sino ang mga nagyayabang at naghahambog na ito at nilalabanan o hinahamon ang kadakilaan ni Allah. Next slide po, Sheikh. Isa dito ay pinakilala natin, no? Alhamdulillah, pakibasa po, Sheikh, na. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملال المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق بالله. نعم. Sabi ni Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, kahabagan naman siya ni Allah, tunay na alam ng mga pangunahing pananampalataya tulad halimbawa ng mga kamusliman, ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na si Fir'aun
no, Pharaoh o Paraon, ang pinakahigit na walang paniniwala o kafir para kay Allah. At hindi nagbanggit si Allah ayon kay Shaykh Islam Ibn Taymiyyah sa Quran na pangalan na walang paniniwala o nagsiwalang paniniwala sa kanya na mas higit pang detalyeng kasaysayan maliban kay Faraon o kay Pharaoh o kay Paraon. Hindi din nagbanggit si Allah na mas higit patungkol sa kawalan ng paniniwala, patungkol sa kanyang kasamaan, patungkol sa kanyang kabuktutan na mas higit pa kay Paraon. Next slide po siya. Naam. Kaya sabi natin nung nakaraan, ma huwa Faraon wa ma huwa, no? Sino ba to si Faraon at ano ba siya? Sabi natin si Faraon kinilala ng mga naunang tao tulad ng mga Ehipto, no? Si Faraon ang kataas-taasang pinuno ng sinaunang Masr o yung Ehipto. Nagsisilbi sila o siya bilang pinuno ng estado o gobyerno. At pinuno din ng relihiyon kasi sa ibang mga kabansahan at lugar, magkahiwalay ang simbahan at ang pamamahala. Pero nang kapanahonan niya, ito ay hawak niya lahat, no? Tinuturing sila na isang buhay na anak ng Diyos na umaapak sa lupa. Subhanallah. Isang tagapamagitan anya siya sa Diyos na may kapal na nasa langit na tinatawag nilang si Horus. Siya umano ay responsable sa mga batas. Siya ang nagdidesisyon patungkol kung may digmaan o wala. Siya daw ang nagmamay-ari ng lahat ng buwis sa kalupaan. Pati ang lahat ng kalupaan ay kanya. At ganun din, siya ang namamahala at nagpapanatili ng kaayusan ng kalawakan. Wayadu billah. No? Next slide po siya. Sabi din natin nakaraan, bilang sagot, no, ma huwa asyar alladhi artaqtabu Faraon bil haqq fil ard, no? Ano daw tong kabuktutan, ano tong kabalbalan, ano tong kasamaan na pinaggagawa ni Faraon sa kalupaan ng kanyang kapanahunan. Next slide po siya. Sabi natin si Faraon, sumpain nawa siya ni Allah. Siya lang naman ang nagsabi at nag-angkin na siya ang Panginoong Diyos na may kapal. Pakibasa po siya. Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fahashara fanada. Qala ana rabbukumul a'la. Yan, sinabi na lang katasaasan, kaya tinipon niya yung mga tao at siya nanawagan. Ano ang sabi ng baluktot at masamang taong ito? Sumpain nawa siya nila. Sabi niya, at nagsabi siya, ako ang Panginoong kataas-taasan, ana rabbukumul a'la, no? Siya daw yung kataas-taasan. Alam natin na ito'y nagloko-loko pa, no, kay Musa. Nang sabihin ni Musa na siya at si Harun o Aaron, kanyang kapatid, ay pinadala sa Ehipto ng isang kataas-taasan. Sabi nito ni Faraon, niloko-loko niya si Musa, at sabi niya, siya ay magpapatayo ng tore, umano, at aakit siya doon sa taas at sisilipin niya sa langit kung nandoon nga ang Rabbul Alamin. Next slide po siya. Pakibasa po siya kana. Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha shiya'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yatadabbahu abana'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Sabi niya lang kataas-taasan patungkol doon sa kabuktutan, kasamaan at kabalbalan na ginawa nito ni Faraon, no? Pagkatapos niyang angkinin na siya ay Panginoon ng kataas-taasan, no? Sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, pagbabalita pa sa atin, katunayan na si Faraon nagyabang. Inangkin niya na siya ay Diyos sa kalupaan at kanyang ginawang sekta o grupo ang kanyang mamamayan ng Ehipto. Gumawa siya ng sariling relihiyon doon sa kanyang nasasakupan. At ano ang sinabi niya? Ana rabbukumul a'la. Ako ang Panginoon niyo, no? Subhanallah. Kaya ginawa niya sekta yung kanyang mga tao. At inalipusta niya ang angkan o lahi ng Israel. Sa anong paraan? Ginawa silang alipin. At pinagkakakatay niya, pinagpapapatay niya ang mga anak na batang lalaki at ipinapahiya ang mga kababaihan. Katunayan na siya ay kabilang sa mga nagmalabis. Kabanata Al-Qasas, ayah number 4. Next slide po, sir. Sabi nga ng mga mufassirun, ayon kay Ibn Kathir, rahimahullah, sabi sa ulat na ano ba tong kasamaan na ginagawa nito ni Faraon? No? Sabi na pinag-uutos niya sa kanyang mga kawal, no? Sa kawal ng Faraon, na ipakain sa buhaya ang mga sanggol na lalaki na bata, no?
habang nanonood yung mga nanay. Ganito ang paraan kung paano niya hiyain ang mga nanay ng mga batang ito, no? Waliyadzubillah. Papatayin yung anak mo sa harapan mo, no? Sabi ba, meron pang ulat doon na meron siyang tinaga tapos pinakain niya sa buhaya. Ito ay isang malaking trauma sa mga ina na patayin ang sarili nilang anak sa kanilang harapan at paningin na wala silang magawa. Sabi nga ng ibang mga ulat, 'di ba sa National Geographic na umano kaya daw nagsisilakihan na higante ang size ng mga crocodile o tinatawag natin na Nile crocodile kasi nga sanay silang kumain ng tao noon. Waliyadzubillah, no? Next slide po siya. Pakibasa po muli. ولما أزداد طغيان فرعون جاء الأمر الإلهي بالفرج فأمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر سرا. Na, sabi doon nang sumidhi na ang pagsasamantala, pagmamalabis at pang-aapi na ginagawa nito ni Faraon sa mga Banu Israel. Kaya nag-utos na si Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, no? Na sinabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam na ilabas ang mga Banu Israel sa Ehipto habang madilim ang paligid, no? Na kung saan sabi doon na sila'y umalis ng patago. Sila ay umalis habang ngit-ngit o madilim pa yung paligid, no? Nang malaman ni Faraon na tumakas sila, kasi dito sa rawi na ito na walang kabatiran si Faraon na nagsilayasan na pala to, no? Pero sa ibang mga pelikula makikita nyo na parang pinayagan siya, no? Pero si Faraon sa rawi na ito na hindi sila pinayagan. Nang malaman niya, natuklasan niya na ito'y lumayas, no? Dahil sa utos ni Allah na sila'y umalis habang madilim, no? Subhanallah, tinipon ni Faraon ang kanyang mga kawal at hukbo. At pinag-utusan sila na habulin at tugisin si Musa at ang kanyang mga kasamahan, ang mga Banu Israel. Sabi doon, bago pa sila makatawid ng dagat. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. وخرج فرعون وجنوده تركين وراءهم البسات والجنة والأموال. Sabi doon, sabi ng mga scholar, umalis nga si Faraon, no? Ayon sa mga mu'arrikin. At umalis sila sa Faraon at ang kanyang mga kawal para sundan at habulin si Musa, si Harun at ang kanyang mga kasamahan, ang mga Banu Israel. Sabi doon sa kanilang paghabol, kasi ano nga naman ang kalaban, yung sabi natin, ano ba naman ang itatapat ng mga taong naglalakad at tumatakbo, no? At ang kanilang kamelo sa mga kalesa na mayroong mga mabibilis tumakbong kabayo, kaya sila inabutan. Sabi doon na madaling araw na inabutan sila malapit sa baybaying dagat. Ito yung tinatawag natin na Red Sea, no? Kaya kung sino yung nandiyan sa Saudi Arabia sa Jeddah o kaya parte ng Tabuk, no? Na kung saan doon tumawid si Sayyidina Musa alayhi salam at sila na malagi at paikot-ikot sa Jeddah, no? Sabi natin, nanawagan ngayon kay Allah si Musa. Kasi bakit? Nakita niya na paparating na ang mga kawal ni Faraon. Sabi natin, nag-i-hysterical na, no? Nai-stress na yung mga Banu Israel. Next slide po siya. Yan. Pakibasa ba siya ka na? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Sabi na lang katasasan bilang pagbabalita sa atin sa pangyayaring ito, no? Sinabi na lang katasasan kaya sinundan nga sila, no? At inabutan sila mag-uumaga na. Sabihin natin Fajar, no? At nang pang-abot ang dalawang grupo, sinabi ng mga kasamahan ni Musa, ang Banu Israel. Dito pala makikita nyo kung gaano walang katiwa-tiwala itong mga Banu Israel, no? Kung paano sila kinumpera ng mga salafatos salih tulad ng Ibn Qayyim, no? Islam bin Taymiyyah, kung paano ikinumpara ng mga scholar na ito
ang mga kasamahan ni Musa at kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ni Imam Saadi, no, natunghayan nila, nakita nila ng kanilang mga mata ang mga tisa at ayat, no, yung mga siyam na milagro na pinakita ni Musa na binigay sa kanya ni Allah na tanda para maging kalasag niya at palayasin o paalisin ang mga Banu Israel. Subhanallah. Pero kahit ito'y nakita nila, sila pa rin ay bukod, sabi na, tanging mga taong punong-puno ng pagdududa. Nang makita nila yung kawal ni Faraon, ang sabi nila, siguradong magagapi na tayo. Matatalo na tayo. Subhanallah. Kaya sinabi ni Musa at nagwika sa kanila, sa mga matitigas na ulo na ito ng mga Banu Israel. Sabi niya, tunay na hindi, kalla. No? Kasama ko ang aking Panginoon na siyang maggagabay sa atin. Kasi nakita na ng mga Banu Israel, ending point na, no? Dead end na. Kasi bakit dagat na? Saan pa sila pupunta? Wala na, masusukol na sila. No? Subhanallah. At ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa at inutusan siya, paluin mo Adreb, no? Paluin yung dagat na gamit yung kanyang baston. At ito'y nahati at naghiwa-hiwalay na parang mga dakilang bundok. At sabi nga sa ulat, Ibn Kathir, 12 hati, hindi po isa. Kasi yung mga napapanood yun sa telebisyon, nahati yung dagat sa gitna. Hindi po. Nahati ang dagat ayon sa tafsir ng Quran at ayon sa aya na ito'y 12 hati. No, 12 yung hati. No? Kumbaga, 12 yung kalye, yung dadaanan nila. Na ayon sa mga tafsir, ito'y kaparaanan ni Allah para hindi magsiksikan, bawat tribo kanya-kanya ng linya, para hindi sila madaling maabutan. Eh, sabi doon ng paluin niya, nahati yung dagat. At ito ay nagkahiwa-hiwalay na parang mga dakilang bundok. At pagkatapos nito, natakot yung mga kawal. Ngunit pinag-utos ni Faraon, na sabi niya, habulin sila. No? Subhanallah. Habulin. At dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, panadya na Musa at sinagip namin si Moises at sino mang kanyang mga kasama at pagkatapos ay nilunod namin ang iba. Tumatagpuan natin sa Kabanata Syuara, chapter 26, verse 52 hanggang 68. Next slide po, Sheikh. At tayo nga kay Ibn Kathir rahimahullah, fi tafsirihi, na sa tabing dagat, nang matanaw nila si Faraon, bilang karagdagang paliwanag, no? At kanyang mga sundalo, natakot na itong mga Banu Israel, umaangkan ni Israel. At iba sa kanila, nagsasabi na, naku po, katapusan na natin, no? Ibabalik na naman tayo ng Faraon sa Ehipto, gagawin na naman tayong alipin, subhanallah. Ngunit nagwika nga si Musa sa kanila na hindi mangyayari ito, imposible, no? Sabi niya, bakit? Ganon kayakin, katiyak, ang pagtitiwala ni Musa, alayhi salam, sa kanyang Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi niya na kahit nandun na tayo sa bingid ng kamatayan, ito sa mga bagay na itinuturo sa atin ng kasaysayan na ito, no? Na dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating wakil, no? Sabi natin siya ang murakaba na magliligtas sa atin, na laging nakasunod, nakatanghod sa atin, kahit na doon sa bingit ng kamatayan na iniisip nyo na wala ng pag-asa, no? Dead end na, ay nandun pa rin yung ating iman kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kalla, no? Ito ang sinabi ni Musa. Bakit? Kasi alam niya na parabbi ma'ina, no? Sabi na ang aking Panginoon ay sumasa atin, kasama nila dahil siya ay murakaba, no? Hindi siya literal na kasama ni Musa, bagkus alam natin na siya ay nakatanghod, nakasunod, nakasubaybay sa kanila. At pinag-utusan nga si Musa na hatawin ngayong dagat, no? Subhanallah. Dahil alam niya, no, na sila ay hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga ang kanyang ginawa, hinataw niya yung dagat at nagkaroon to ng 12 daanan, no? Subhanallah. Hanggang ito ay hanggang sa dulo ng kabilang dalampasigan, no? Ngayon ay tinatawag nating Saudi Arabia. Sinabi na sila inutusan ni Musa na tumawid. Sinabi na sila sa iba't ibang bahagi tumawid para hindi sila matanto at masukol ni Faraon. Next slide po, Sheikh. Ayan, pakibasa po siya kana. فما كان من عدو الله فرعون إلا أن أستخف الطغيان وأهوى به الطيش والهوى فاركب البحر خلف موسى ومن معه. Dito pinakita ayon nga sa ating butihing Sheikh, no? Nakita ni Faraon yung pangyayari, no? Natakot yung kanyang mga sundalo ayon kay Imam Saadi, no? Nahilakbot sila kasi bakit? Paano nahati yung dagat, no? Subhanallah. Tumayo siya na parang kala mo pader na may harang, no? Kaya ayaw nilang sumulong, pero sila ay pinag-utusan ng higpit ni Faraon, habol kayo, humabol kayo. At nang si Faraon na, ayon nga kay Imam Saadi, nang si Faraon at ang kanyang mga sundalo na ang tumatawid doon sa dalampasigan ng dagat upang sundan
at sukulin at hulihin si Musa at ang kanyang angkan, ang Banu Israel. Sabi nga ni Imam Sa'di na dahil sa kahambugan, dahil sa kayabangan, dahil sa pagmamataas, dahil sa kamangmangan ni Faraon, ay tinanggal ni Allah ang harang ng dagat at bumagsak sa kanila ang tubig. No? Sila ay nalunod habang si Musa at ang mga naniniwalang mapayapang matuwid sa dagat. Next slide po, Sheikh. Ayan. Ayan. Kaya sabi natin na hal aslam Faraon qabla qarqahu. Kaya ang tanong doon, sabi natin na nagmuslim nga ba si Faraon? Sabi natin bago siya malunod, no? Kasi ito yung isa sa mga masail at issue na kinukwento sa atin o binabalita sa atin ng mga muarrikin, no? Nagshahada ba si Faraon? Kasi ito sa mga masail, no? Nagmuslim nga ba si Faraon bago siya lunurin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Next slide po, Sheikh. Yeah. Pakibasa po, Sheikh, na. فلما أحط الموت بالطاغية من كل مكان وتقى نفاته لجوج البحر وأمواجه. Sabi doon ng paparating na ang kamatayan, subhanallah, no? Sabi doon ng tinanggal ni Allah yung harang ng dagat, no? Habang nasasaksihan niya na isa-isa nang tinatangay ng alon ng dagat ang kanyang sundalo at kanyang sasakyan, no? Yung mga kalesa niya, no? Ng kabayo. At ang mga alon ng dagat ay tumatabo na isa-isa sa kanila. At natiyak niya na ang kanilang pagkalunod, ang kanilang kamatayan ay hindi na kayang takasan. At sabi doon, nagsyahada nga si Faraon. Next slide po, Sheikh. Yan. Ano ang dalil dito? Pakibasa po, Sheikh, na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Yan. Bilang papapatunay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong pinakabuktot na tao na ito, no? Sinabi ng katasasan at sinabi ng napakasamang tao na ito, no? Sa painawa siya ni Allah, si Faraon. Sabi niya, naniniwala na ako, no? Sumaksi na siya, na walang Diyos maliban sa pinapaniwalaan ng mga angkan ni Israel at ako ay kabilang sa mga Muslim. Subhanallah, no? Would you imagine? Ang pinakamasama at pinakabaluktot na tao, sabi natin, darambong na tao, no? Ay nagmuslim. Subhanallah. Ito makita natin sa Kabanata Yunus chapter 10 verse 19, no? Na nagsyahada talaga si Faraon, no? Habang siya'y nalulunod at tinatabunan ng mga higanting alon ng tubig. Next slide po siya. Now, at sabi natin, ayon nga kay Imam Sa'd rahimahullah, ito ang aral, no? Sa isang taong hambog at mayabang. Natunay na tanging si Allah lamang ay may karapatang magyabang, na dapat si Allah lamang talaga ang mayabang. Dahil simpleng wala tayong lakas, hindi tayo matatag, wala tayong kapangyarihan. Tingnan nyo na naman si Faraon, na nag-aangkin na siya ang Panginoon ng sangkalikaan na kataas-taasan, na umano siya ay anak ng Diyos na si Horus, na siya ay Diyos na umaapak sa lupa, pero subhanallah, ng tabunan ng tubig, sumuko, nagsyahada, nagmuslim. Subhanallah. Next slide po, sir. Ito'y pagpapatunay lamang, no, at pagpapamuka sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo walang kakayahan, na tayo mga dukha. Pakibasa ba siya? الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله غني وأنتم الفقراء وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ayan. Muli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ang mayaman at tayo mga dukha o mga pulubi. At kung tayo tatalikod sa Islam, papalitan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan naman pangyayari kay Faraon, no? Wayadu billah. Ito yung magsilbing aral nawa sa atin, no? Na wala kahit ano tayong katiting na pwede nating ipagmalaki, ipaghambog, ipagyabang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung tanong natin, next slide po siya. Kaya ang tanong natin, no, ang ating masalo issue dito,
Tinanggap ba ni Allah ang pagmumuslim ni Faraon? Tanggap ba yung kanyang shahada, no, sa Islam? Subhanallah. Kasi malamang kung ito'y tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, maaring merong balita o basyar sa atin sa ayat sa Quran. Next slide po siya. At sabi nga ni Imam Sa'di rahimahullah, wala na. Huli na ang lahat, no? Nagtapos na ang panahon ng tauba o pagbabalik loob. Lumipas na ang panahon ng pagsisisi at paniniwala dahil sumapit na sa kanya yung gar-gar. Alin? Na hinuhugot na, yung panahon na yun, nahugutin na yung kanyang kaluluwa. Wala na ang kayabangan, wala na ang kasamaan, wala na ang lakas, maging ang kanyang mga hukbong sandatahan. Sa oras na ito, ay wala nang pagtakas at di na kayang takasan ang kanyang kamatayan. Kaya sa huli, hindi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang syahadat. Ayon pa sa ulat, ayon sa mga ahal kitab, na nais pa ni Jibril alayhi salam na lagyan o butangan, lagyan ng buhangin yung kanyang bibig para hindi siya makapagsyahada. Pero ito ay takdir ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsyahada man siya, pero ito ay hindi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide pa siya. Ayan. Pakibasa po siya. ولا شيخ أنا موت هذا الثاقية المسرح في الثاقيا قيمة هذا الموقف الأديمة من آدم الآية التي تبين عاقبة العناد والدلم والاستكبار. Ito ang aral sa atin, no? At walang pagdududa na ang kamatayan ng pinakamasamang taong ito, no? Pinakabaluktot na taong ito, pinakamapagmalabis na taong ito. Ito'y nagpapakita na ang katigasan ng ulo at bumbunan, ang kasamaan at kayabangan ay may katapusan at may karampatang kaparusahan. Next slide po siya. Isa pang halimbawa na nagyabang at hinamon, no? Sabi natin ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nangyari noong 19th century, no? Na mayroon ding nagyabang at nag-angkin ng isang Britanong naval engineer. Ibig sabihin ito ay inyihero na siya nagdidisenyo ng barkong pandigma. No? Itong naval engineer na to na si Thomas Andrews Jr., siya ang utak at pasimuno ng pagtatayo ng sasakyang pandagat na kanyang tinawag na unsinkable o di kayang palubugin o di lulubog. No? Na kahit ito ay hampasin ng higanting alon ayon sa kanya. At tinawag niya ang sasakyang pandagat na ito bilang Titanic. Next slide po siya. Sabi natin ang barkong ito, no, ang Titanic, umano ito ang pangalawa sa 3 barkong pangkaragatan na may klaseng Olympic size, no? Sabi natin na napakalaki, ngunit ayon nga sa datos na siya yung pinakamalaki nung panahon na ito ay ginawa, no? Na ginawa siya para sa kumpanyang White Star Line mula sa bansang Britanya o United Kingdom. Ito ayon sa kanila na itinayo sa Harland and Wolff Shipyard sa Belfast sa United Kingdom. At ito ang pinakamalaking barko na ayon sa kasaysayan na nakalutang noong panahon na pumasok ito 1912, no, sa serbisyo. Next slide po, sir. Sinabi pa na ang barko ay dinisenyo upang maging tugatog ng kaginhawahan at karangyaan na nagtatampok ng mga kagamitan tulad ng gymnasium, no? Imagine niyo barko, meron siyang gymnasium, may swimming pool, may sinihan, no? At mga mararangyang first class cabin. Dahil sa mga makabagong tampok at kagamitan sa kaligtasan tulad ng compartment nito na umano hindi to kayang tablan ng tubig, waterproof daw umano. Kaya tinuturing nila ito, lalo ng inyihero nito, na ito ay unsinkable. Hindi raw kaya lumubog, no? Subhanallah. Next slide po siya. Sabi nga sa kasaysayan na ang Titanic ay naglayag sa unang paglayag nito noong April 10, 1912. Sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Edward John Smith. May lulan o sakay ito na ayon sa datos na 1,500 na pasahero at sa kabuuan umano ito ay may sakay na 2,224 na tao kasama ang mga empleyado ng barko nito. Umalis niya ang barko mula sa pier ng Hampton, England, papunta sana sa New York sa Amerika.
Next slide po siya. Noong April 15, 1912, imagine niyo, pagkaraan lamang ng halos higit kumulang na 3 araw, no? Sabi natin 3 gabi, 2 araw, no? No, subhanallah. Na paglalayag ay ang kawawang barko ay bumangga sa isang malaking bloke ng yelo o tinatawag natin na iceberg. No, bumangga yung barkong Titanic sa iceberg na nagresulta ng trahedya ng pagkamatay na higit kumulang na 2,000 katao na nakasakay dito. At isa ito sa pinakasikat at tanyag na sakuna sa karagatan ng modernong kasaysayan ng 19th century. Next slide po siya. Ayon pa sa ulat, noong gabi ng April 14, 1912, mga bandang alas 11 ng gabi, nang bumangga ang barko o yung barkong Titanic sa isang higanting bloke o iceberg at ito'y tinamaan sa may kanang bahagi ng barko, nagdulot ito ng sunod-sunod na pagkasira at pagkawasak. Sabi doon sa ulat, napilas yung bakal, no? Na tagiliran ng barko. Nasabi doon na hindi bababa sa 5 palapag ng barko kasi meron siyang lower deck, no? 5 palapag baba ang nawasak, no? At sinasabing ang kinila waterproof, di tinatabla ng tubig. Subhanallah, dahil ito'y napilas dahil lang sa yelo ay napuno ang 5 palapag ng barko na yung pababa ng tubig. Sabi pa ng kasaysayan na ang barko ay dinisenyo ng inyeherong ito na para daw manatiling nakalutang kahit na ito ay malagyan ng tubig, no? Ang akala niya kahit ito malagyan ng tubig sa loob, sa taas ng alon, hindi siya lulubog, mananatili daw itong nakalutang, no? Dahil daw doon sa kanyang disenyo na ginawa, no? Subhanallah, next slide po. Ngunit laking gulat, no, ng may-ari ng barkong ito at ng inyeherong ito at ganoon din ang kapitan nang sabihin ni Thomas Andrews na siyang inyehero, yung engineer nito, na ang Titanic ay meron lamang hanggang 2 oras maximum bago siya lumubog ang sinkabol. Tapos ngayon nag-change yung kanyang pananalita na hindi kayang lumubog, hindi tinatabla ng tubig, ngayon 2 oras lang lulubog na tayo, subhanallah. Kaya ginawa ng kapitan, siya gumawa ng isang distress call o yung emergency SOS, no? Ang pinadala ng kapitan sa ere. At sabi doon, ang Cunard liner ng Carpathia na siyang malapit sa kanilang kinaroroonan ay biglang nagpalit ng kurso. Parang nagtauba siya, bumalik, no? Na siyang malapit kasi doon. Siya yung pinakamalapit na nag-respond. At sabi doon, siya ay nagpalit ng direction at tumungo papunta doon sa kinaroroonan ng Titanic na umano'y hindi lulubog, no? Para sila ay saklolohan. Ngunit ayon nga sa ulat na ang kalkulasyon ng barkong ito, ng Cunard liner, ay 3 oras ang babiyahihin nila bago sila dumating doon sa kinaroroonan ng Titanic. Subhanallah. Next slide po siya. At sabi pa sa ulat, sa datos, na ang mga lifeboat o kaya yung bangka, no, na lumulutang sa tubig na nakalagay sa loob ng Titanic ay may kapasidad lamang na magsakay ng 1,178 na katao lamang, na halos ayon nga sa datos na kalahati lang ng mga tao na nakasakay sa barko ang pwede niyang isakay, no? Subhanallah. Ito ay dahil sa akala nila, kaya daw nila to ginawa, sinadya nila, kasi inaakala nga nila na ang barkong ito ay hindi lulubog. Akala lang pala nila yun, no? At sabi nga sa ulat na si John Jacob Astor Deport, siya yung pinakamayaman noon, no? Nang kapanahonan na iyon, 1912, ay nakasakay sa loob ng barkong ito at kasama siyang nalubog sa loob ng Titanic at lumubog sa kailaliman ng dagat. Maging ang kanyang kayamanan, ang kanyang kasikatan, ang kanyang posisyon, walang nagawa para iligtas siya sa trahedya ng kamatayan. Next slide po. Sinabi nga sa ulat, bandang alas 2:20 ng madaling araw, 2:20 ng madaling araw, Abril 15, no? April 15, 2012, ang barko ay nahati sa 2 at lumubog sa ilalim ng karagatan ang sinkabol. Hindi lumulubog, lumubog sa ilalim ng dagat. Higit kumulang, sabi doon,
na ang sukat nito ay 400 na nautical miles mula sa karagatan ng Newfoundland, Canada. Ibig sabihin, malapit sa Canada siya lumubog. Sinabi pa ng datos na ang huling buhay o huling survivor nito, na ang edad niya 2 buwan. Imagine niyo, subhanallah, meron pala nakasurvive, no? 2 buwan yung batang iyon na makasurvive siya kasi ayon sa ulat na tinabunan siya ng mga tao, yung mga namatay sa lamig. Imagine niyo, 3 oras kayo na nasa karagatan na nag-freeze siya, nagyayelo, yung batang yun tinabunan kaya siya nanatiling hindi na prose, no? Ang pangalan niya ay si Milvinadine, no? Na siya noon 2 buwan daw siya nung siya ay lumubog yung barkong Titanic. At namatay siya noong 2009 sa edad na 97 taong gulang. Subhanallah, no? Next slide po siya. Sa pangyayaring ito, marami po tayong aral na matututunan, no? At iniwanan ng kasaysayang ito at ng taong mayabang, no? Sumulpot una ang batas, sabi natin, patungkol sa mga manlalakbay ng dagat na kailangan meron kayong ganito, kailangan may insurance kayo, kailangan may ano kayo, etc. Para pangalagaan umano ang pasahero o sabi natin yung mga maglalakbay sa dagat, no? At ganoon din ang mga empleyado ng sasakyan dagat, kailangan meron silang tinatawag na additional na bayad kung sila ay sasakay at tatawid sa mga Antartiko o malalaking karagatan. Maging ang industriya ng pelikula ay hindi nagpahuli, ha? Kanilang ginawa ng pelikula ang trahedyang ito na pinamagatan nilang James Cameron Titanic, na alam natin na pinagbidahan ni Leonardo DiCaprio at Kate Winslet, no? Next slide po siya. Ngunit ayon sa mga scholar na ang dakilang aral na iniwan sa atin ng pangyayari sa kasaysayan na dahil ang mga tao ay hindi immortal, no? Walang kapangyarihan, walang lakas tulad ni Allah, kaya sila ay hindi magtatagumpay. Bunga ng kanilang kayabangan at kahambugan ay pinakita sa kanila ni Allah, pinamuka sa kanila ni Allah na si Allah lamang ang Al-Qawi, ang malakas, ang Al-Matin, ang matatag, ang Al-Aziz, ang makapangyarihan, at ang Al-Mutakabbir, na siya lamang ang may karapatang magyabang. Hanggang dito na lamang muna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Back to you, admin, Sheikh Adnan, hayakumullah, jazakumullahu khaira sa inyong mga oras at panahon. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kung meron man pong katanungan ay paki-assist na lang po Amla. Inshallah. Wala naman ay mag-a-announce tayo. May announce ako sa inyo, inshallah. Ayan. Wala ata si Abla, Sheikh. Nandyan po kanina. Kung wala man ay puro nandyan si Sister Sarah June, o kung sino mga sister, inshallah. Okay, so habang nag-aantay tayo, inshallah, i-announce ko muna yung resulta ng ating takdang aralin, no? Siguro nakita niya naman, pinost natin doon sa grupo at meron tayong 21 katao na ating mga kasamang nag-aaral, mag-aaral, ang nakakuha ng tamang sagot. Hindi man perfectong sagot, pero karamihan. Yung iba, sinabi natin na para doon sa mga hindi nakakuha ng tamang kasagutan, ito ay isang challenge sa atin, o hamon to para tayo ay lalong mag-strive, magsikap. Sabi nga natin, kung kaya nila, kaya din natin, no? Ibig sabihin, meron lang silang effort na ginawa, kaya sila nakasagot, no? O maaring hindi natin alam ang dahilan, maaring sa connection o ano man, no? O maaring puyat sila dahil bunga ng kanilang trabaho. Alhamdulillah, hamushe, ang mahalaga dito ay nakapagsagot sila at hindi na natin sinama yung mga hindi nakakuha ng tamang sagot. At ang special mention natin dito, Sheikh Adnan, yun nga, tulad na sinabi ko sa iyo, si Sister Lorraine Silvano. Nandiyan ba si Sister, no? Sabi natin, why we are mentioning itong special mention na ito kay Sister Lorraine, no? Dahil sabi natin na nag-effort yung sister sa paghahanap ng sagot. Sabi nga natin na isa to sa mga sabi natin na mahusay at magandang kasagutan. Hindi niya man na perfect yung 2 question, pero nasagot niya yung isa. At sabi natin mahusay yung detalye ng kanyang sagot, no? Mashallah, tabarakallah. Naway iangat ka at pag-husayin pa ni Allah sa mga darating pang panahon, no? Na darating sa ating exam, inshallah, dahil meron tayong long quiz na darating, no? Inshallah, mubarak sa inyong lahat.
no? Naway pagbutihin pa natin nila, andito ang mga pangalan, no? Hindi na natin isa-isahin dahil baka maubos yung ating oras. Sheikh Adnan, baka may dadagdag kayo? Wala na po, Ustad. Sasara na po ba natin? Wala? Parang may mga tanong. Si Sister Sarah, baka may dadagdag doon sa ating exam o ano? Siya ang gumawa ng ating questionnaire. Sister Sarah, diyan ba siya? Assalamualaikum, Ustad. May naka-raise ang hand po sa sa mga participants. Sheikh Adnan, meron doon naka-raise po ang hand. Sister sige Lovely po, Jane and Mylene. Paki-raise na lang po yung inyong katanungan at paki-open na lang yung inyong microphone, inshallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may tanong ako kasi nabanggit mo kanina na si Allah ang lahat na may pinakamataas sa lahat. So, bakit may mga taong hambog na akala mo sila na ang mas mataas pa kay Allah? Na akala mo makatingin sa mga taong mahihirap ay ganun-ganun na akala mo hindi kumakain ng kanin na pantay-pantay naman tayong lahat. Yun lang po yung aking katanungan. Jazakallahu khairan. Ito'y bagay na pinatunayan na ng mga panahon, no? Sabi natin ito ay pinagtibay ng mga kasaysayan. Sabi natin, binanggit natin ang isa sa mga kauna-unahan. Sabi nga natin na hanggang ngayon dinadarang sa apoy si Faraon. Sabi nga ni Sheikh Islam bin Taymiyyah na siya yung pinakamayabang at pinakahambog. Pero bago pa yan, alam natin na meron silang pinaka-founder, no? Sabi natin kung organization may founder, ang mga kayabangan na ito ay meron ding pinagkunan, kinopy-paste lang nila, no? Yun nga lang, ang kanilang grado o baitang ng kayabangan ay hindi nila kayang tapatan ang kayabangan ng kanilang founder. Walang iba kundi si Iblis. No? Babalik tayo sa kasaysayan ni Adam alayhis salam. Ito naman ang sinabi ng mga mufassirun, no, nagpapaliwanag sa paksayang ito, na dito nagmula, dito sabi natin, nag-evolve itong kahambugan. Ito ay nangyari sa panahon ng bigyan ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhis salam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pasjudu li Adam, pasjudu kulluha illa Iblis, pastakbar wa kana minal jin. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-utusan niya ang mga nilalang sa kalangitan. At kapag binigyan ko na ng buhay, no? Sino daw? Si Adam alayhis salam. Ay magpatira pa kayo. At sabi sa bersikulo, nagpatira pa nga sila maliban sa isa. Sino yon? Si Iblis. At siya'y nagmalaki at sumuway sa kanyang Panginoon. Ito yung isa sa pinakahambog, no? Sabi natin na walang kapantay. Bakit? Biruin mo harapan, nasusuwayin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, no? Nang lalangin niya at bigyan ng buhay si Allah, harapan mo siyang susuwayin. Subhanallah. Ito yung isa sa pinakahambog sa lahat ng hambog, na kung saan sabi pa ng mga mupassirun, ito'y dalawang sunna na galing pa ng Jannah. No? Ito ay sunna na galing pa ng Jannah. Sabi, ito yung bahagdan na ginawa nung una. Na ayon nga sa mga scholar, dalawa ang pwede natin pagkunan. Ang sunna ng ninunong tao na si Adan, na kapag nagkamali ay magbalik loob, o kaya ay ang sunna ng mga ninuno ng engkanto na si Iblis, na siyang nagkamali, nangatwiran pa kasi inutusan daw siya ni Allah na hindi niya kayang gawin. Ito ay bunga ng kanyang kahambugan at pagmamalaki. Bakit? Sabi niya, ana khairu minhu. Mas mabuti siya daw kay Adam, kaya hindi siya nagpatira pa. Ito yung bagay na kung saan sinabi ng mga scholar na pinanggalingan, pinagkunan ng kayabangan. Kaya ang mga tao nagyayabang dito sa lupa, ayon nga sa mga pastor ng mga scholars ng Islam, yun yung bagay na kanilang pinagkukunan. Binigyan tayo ng kalayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na para kunin kung ano yung gusto nating kunin at gayahin. No? Ito ay kalayaan nila na sila ay magyabang, magpakumbaba, magyabang, magmataas. Ito ay kanilang free will. Tandaan natin na ang lahat ng bagay na ating gagawin, tulad ng nakita natin sa kasaysayan ni Faraon at meron pang mas mayabang sa kanya si Iblis, lahat ng ito ay magbubunga ng paglabas natin sa rahman ni Allah at magbubunga sa atin na tayo itapon sa kailaliman sa apoy ng impyerno. I hope nasagot natin to. Barakallahu fiki. Jazakumullahu khairan. Adan? Assalamualaikum, Ustad. Ako din po may tanong. Shukran. Sige po. Ask ko po about sa pagkamatay ni Paraon kasi sa Bible nabanggit doon yung mga napanood po na na mga palabas na hindi siya tumawid sa dagat
parang bumalik ata siya doon sa palasyo niya. Tapos syempre sa Quran, 'di ba, nalunod siya sa dagat. Tas doon siya namatay. So tanong ko din po about doon sa katawan niya, bakit hindi po nabubulok at naka-display sa museum ngayon sa Egypt? Okay. So dito po makikita nyo kung sino talaga ang totoo o may narration na kwento na totoo, di ba? Sabi nyo bakit yung katawan niya nandoon naka-display. Pagpapatunay yun, nalunod siya. Hindi siya nakabalik sa palasyo. Dito pa lang alam natin na kung sino ang nagsasabi ng totoo. No? Wa asdaqa minallahi qila, ang sabi nila sa Quran. Meron pa ba mas totoo sa salita ni Allah? Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asdaqal hadithu kitabullah, no? Ang pinakatunay na salita o salaysay ang aklat ni Allah, ang Quran. Ito mismo sa bibig nyo na nanggaling, bakit naka-display yung katawan niya doon, hindi nabubulok? Pagpapatunay, nalunod nga siya eh. Hindi siya nakabalik sa palasyo. At saka ang payo natin ngayong Muslim na tayo, wag na tayong manood ng ganung palabas, magbasa na tayo, no? Kasi para makita natin yung katotohanan. Kasi yun ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pinakamainam na gabay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakatunay na salita ay yung salita ni Allah, ang Quran. Binanggit to ni Allah na si Faraon ay kanyang nilunod. At dahil dito, sabi natin, yung kanyang katawan ay sinuka ng dagat at nakikita to ng mga tao at dinisplay nga sa museo. Bakit? Kasi sinabi yun ni Allah na magiging tanda siya sa mga tao. Kung nabulok na yon, wala nang tanda. Wala nang magpapatunay na ang Quran ay totoo, na sinabi ni Allah na siya'y nilunod. Imagine niyo, siya ay isang ayat, tanda sa mga tao. Ginamit yun ni Allah, pinangyari ito ni Allah para siya'y maging tanda. Na una, totoo ang Quran, sinabi ni Allah na siya'y nilunod, nalunod. At ito ang tanda, pakita. Kung hindi siya nakikita ng tao ngayon, no, ay walang tanda o walang pagpapatunay na ang Quran ay totoo, na tunay ang sinabi ni Allah na siya'y nalunod. Maaaring paniniwalaan niyo yung pelikulang gawa-gawa na wala namang basihan. Okay? Jazakumullahu khairan. Next slide po, Shanan. Yun na po siguro ang pinaka-huling question. Mga sisters, lagutin na natin ang oras ng pag-aaral at muli, bago natin tapusin o isara ang platform na ito, ay dumadalangin tayo lagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin niya yung ating oras na pagdalo at pakikilahok sa mga ganitong aralin, at dumadalangin tayo sa Kanya na bigyan pa niya tayo ng marami pang oras, panahon, kakayahan at tsansa na alamin pa yung mga susunod na mga aralin. At dumadalangin tayo sa Kanya na gawin niyang madali, magaan at maging kapakipakinabang sa atin ang ating mga natutunan sa mga ganitong aralin, at bilang din niya tayo sa kanyang mga alipin na laging nagpapasalamat sa kanya, babalik loob at humihingi ng tawad sa kanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.